Samahan niyo ako subaybayan ng Sun Retribution ng kwento ng paghihiganti sa pagpatay sa kanyang ina. Sa pag-uumpisa ng ating kwento may makikitang isang bulaklak at isang mukhang duguan at mga lalaking mga nakatoksido na parang wala ng mga buhay at may nag-iisang lalaki na ayoko habang napapalibutan ng mga lalaking wala ng mga buhay. Sa pagpapatuloy ililipat tayo sa isang gusali na mawawari mong isang paaralan at makikita parang may pagsusulit. At may magsasalita na nagtatanong kung ano bang tanghalian ngayon araw at maririnig na may magsesalita na. Bingi ka ba kung ilang beses ko bang ulitin? Sabay binato ng mga papel at pinaalis. At nagsesalite si Taba na inutil siya paulit-ulit akong nagsabi sa kanya dahil mo siya sakin mamaya sa likod ng tindahan. At nagsalita naman ang isa na sino yun ba ang pauonan sabay turo sa lumabas sa may pintuan. Sabay sabi ni Taba na sino pa ba? Dagdag pa ni Taba kukunin ko ang mga pera niya. Sagot ng nakaputi na imo. Narinig ko na siya ay nakatira mag-isa kasama ang kanyang ama sa isang maliit na apartment anong pera ang mayroon siya. Habang may mukhang nanghahamak at nakataas pa ang mga daliri. Napakatanga mo sagot naman sa kanya ni Taba habang nakahaba ang nguso dagdag pa ni Taba habang may pangit na mukha. Kung mas mahirap ang isang pamilya ay mas gusto ng kanilang mga magulang na pahalagahan at i-spoil ang kanilang anak. Dagdag pa, walang pinsalang darating sa atin kahit na magnakaw tayo sa kanya dagdag ni Taba habang mamataan na may isang lalaking nagsusulat. Sabay lilipat sa lalaking nagsusulat habang nakikinig sa sinasabi ni Taba na walang kakayahan ang mga magulang niya ang buong punto ng kanilang pag-iral ay upang maging tapak-tapokan lang sila at ipapakita ang pangit na pagmumuka ni Taba dagdag niya pa kukunin ko ang lahat ng pera niya sabay nagtawanan silang tatlo. Natahimik sila nang biglang may tumawag sa kanila at nagulat na lang si Taba nang tinawag siya ng pangit sa paglingon niya kung sino ang tumawag sa kanya bigla na lang siyang sinaksak ng bullpen. Sa kanya mata at maririnig ang pagsigaw ni Taba at sumaksak pala sa kanya yung lalaking kanina pa naikinig sa pinag-uusapan nilang tatlo. Lilipat tayo sa bahaging kung nasaan ang teacher lounge habang maririnig ang salitang malapit na magtapos ang mga aralin bakit ka gumawa ng aksen na ganito hindi ka naman nila pinapahirapan o sinasaktan ba't mo nagawa yung ganun mga bagay? Habang ipapakita ang kamay na may mga dugo, ang guro pala at ang naneksak kanina doon sa mata ay dagdag pa ng guro na magsabi lang siya at tutulungan siya sabihin niya kahit ano na pabuntong hininga. Ang guro niya habang parang may mukhang naawa sa lalaking naneksak dagdag pa ng guro na hindi natin ma-resolve kung mananatili kang tahimik. At bigla na lang nagsalita ang naneksak sa matabaang ang sinabi niya naging maingay sila pero hindi masyadong naintindihan ng guro kaya pinaulit niya kung sa anong dahilan ba't niya nagawa yung ganun bagay. Nag-iingay sila kaya sinaksak ko siya. Kasabay ng may nakakatakot na pagmumuka na medyo astig. Siya pala ang bida natin na si Kang Pildo. At mabilis lumipas ang mga araw. Habang nakatalikod siya pinag-usapan. Siya, narinig mo ba ang mga alingaw-ngaw? Malamang ginawa niya iyon dahil sinusubukan niyang mag-aral ngunit masyado silang maiingay. Sabi naman ng isa talaga ba? Saad naman ng isa, sinong baliw ang gagawa ng ganun pagkatapos makapasok sa mataas na universidad ano na lang ang mangyayari sa kanya patapos ng ganun mga aksyon ang iba naman ay nagsasabi isa siyang totoong baliw. Dagdag pa ng isa, si Kang Pildo ay isang totoong baliw. Kahit sa classroom nila hindi siya tinitigilan pag-usapan sa nagawa niya kahit sa lablaray. At sa graduation nila pinag-uusapan siya na sabi na lang niya sa sarili niya na wala akong pakisasabihin niyo kahit ano tungkol saan. Mabilis na tapos ang taon. At may nagsalita na sir oras na po ng meeting. Ang bida pala natin ang sinabihan na si Kang Pildo dagdag pa ng ating bida na sige susunod na ako. Lilipat ang eksena sa malaking building na may nakalagay na 3 flag hindi ko alam yung dalawang nasa gilid pero batid naman natin yung nasa gitna. Ito pala ang Cienhua Group. Sa pagpupulong na ito ay napag-uusapan ang kumpanya. At ipapakilala ang isang tauhan na nanggaling sa run a loan business. Ngunit sumasanga din sila sa ibang mga sektor. Kumuha sila ng 50 bilyon sa mga tubo lamang noong nakaraang taon dagdag pa ng nagseselite. Sobrang bilis nilang magpalaki. Sabat naman ng isa wala akong nakikitang problema sa ganyan at ito na nga si Kang Pildo at ipinaliwanag na. Ang nation gang upang palawakin ang kanilang impluensya at kapangyarihan. Ang problema ay habang lumalaki sila at mas lalong tumataas ang bilang nila. Tumataas din ang mga krimen na nagagawa nila isa na sa regular silang ng blackmail at sinasalakay ang mga taong humahadlang sa kanilang negosyo at hindi din sila nagdadalawang isip na pumatay. Habang ipapakita ang isang kamay na may kung anong hawak at parang nanggigil dagdag pa niya na may dahilan kung bakit nagagawa nilang patuloy na palawakin ang kanilang impluensya sa kabila ng pinaggagawa nilang mga krimen ang taong sumusuporta sa kanila ay si National Assembly Member Kang Ildo.
Siya ang may-ari ng Cianhua Group na pinag-evolve niya sa lahat ng insidenteng nabanggit ko at nagulat ang iba nakarinig ng mga sinabi ng ating bida dagdag pa ng isa-isa siya sa mga kandidato. Sa pagkapangulo, habang nagkakagulo at naguguluhan ang iba may nagsalita at ang nasa gitna ay pinatigil na niya ang pagpupulong na ito at dagdag niya pa na Mr. Kang maiwan ka dito gusto kita makausap sabi ng isang kulugo habang naglumalabas ang iba makikitang ang ating bida ay nakatayo lang maya't maya lang ay nakalabas na ang lahat silang dalawa na lang ang natira at biglang tahimik at bigla na lang. Binasag ni Kulugo ang katahimikan pagsisilitin niya sa ating Mr. Kang na huwag ka dong magpakapagod sa trabaho ano ba ang hinahabol mo ang pagka-promote dagdag pa ni Kulugo habang makikita ang mukha niyang naglalakihan ng mga pangadagdag pa niya kung may nakuha ba ang ating bida na mana o ibang bagay ang sagot naman. Nang ating bida wala ginagawa niya lang ang trabaho niya sa pagsabi niya na ginagawa niya lang ang trabaho niya may imahe na lumalabas sa isip niya na may kausap siyang babae at biglang nagsalita ang babae na pildo nakikiusap ako sayo. Please give it up, dagdag pa ng babae na hulog ako na parang kahit ikaw ay hindi mapipigilan. Pakinggan mo ang iyong ina habang nagmamakawa sabay ipinakita ang mukha ang sagot naman ng ating bida ay wala akong dahilan kung bakit gusto ko lang gawin ang trabaho ko. Lilipat sa Lokoyen. Sa anong dahilan bakit masyado kang nahuhumaling sa kasong ito dagdag ni Kulugo sa ating bida ang sagot naman. Ni Mr. Kang hindi ako nahuhumaling dagdag pa ng ating bida ang trabaho ko ay mag-imbestiga kung may krimeng ginagawa sagot naman ni Kulugo sa ating bida na si Mr. Kang syempre alam ko na napakagaling mo sa trabaho mo dagdag pa ni Kulugo pero sana alam mong hindi lang ikaw ang nagpretrabaho dito dagdag niya pa si Kang Ildo ay isang kandidato sa pagkapangulo habang pinapakita ang mukha ng kausap ng ating bida kung magkamali ang buong tanggapan ng pampublikong tagayusig ang maaaring magsimula sa maling pamamaraan ng susunod na panggulo. Nasa isip naman ng ating bida na well siguradong wala kang pakialam habang may seryosong mukha, ngunit ang ating buhay ay nakataya dito. Dagdag niya pa habang may pangit na pagmumuka na pwede naman natin na hayaan na lang muna ang lahat. Sabay may nagring na cellphone. Cellphone pala ng kausap ng ating bida wala pa kasing pangalan na nilalagay kaya Kulugo na lang muna ang tatawag natin sa kausap ni Mr. Kang. Sa pagpapatuloy ng kwento sinagot na ng Kulugo ang tawag sa cellphone. O ikaw pala salamat sa pagtawag sa adpa ni Kulugo sa kausap na sa cellphone dagdag syempre kinausap ko siya tungkol sa bagay na yan tatapusin natin ito huwag kang mag-alala dagdag pa ni Kulugo. Sa cellphone sabay nagtawanan sila. Sinasabi ko sa iyo ang mga detalye ng personal nang hindi pa siya natapos sa pagsisilita nang nakita niya ang ating bida na palabas na ng pinto. Nagtaka na lang si Kulugo kung nalaman na ba daw ba ng ating bida na pumanaw na ang kanya inasaad niya pa sa isip ni Kulugo habang naiwang. Tulala habang nasabi na Mr. Kang habang tumigil ang ating bida kay Kulugo na may nakakatakot na mata. At lilipat ang eksena kung saan isang gusali at may mga nakapark na mag-agarang sasakyan at papasok tayo sa loob na may mga nakahilirang mga bulaklak at mavo-worry mo itong isang chapel. We are not taking any visitors as per family request sa ad sa nakasabit sa gitna ng mga bulaklak sa pagpapatuloy, makikita ang isang kandila at malagintong mangkok at isang larawang napapalibutan ng magagandang bulaklak kung hindi ako nagkakamali siguro ito ang magulang ni Mr. Kang at may mga taong mga mag-agarang kasuotan at mga parang nagmamadaling tanggalin ang mga bulaklak habang may nagsalita isa sa kanila na bilisan nilang alisin ang lahat. Wala pang ang 3 araw sigurado ka na ba na magiging okay lang ang lahat sa ad ni Kalbo sa katabi niya. Sagot naman ng sa tanong ni Kalbo. Not even an ant is here what would be the point? Habang may mukhang naiirete dagdag niya pa na it's enough that we even set up all this dagdag niya pa sa isip niya na walang pakialam ang mga nakatataas sa bagay na ta. Habang nag-iisip siya biglang may lumapit na isang mataba ang may mukhang ewan at nagtanong kung ano naman ang dapat gawin sa bagay na ito habang makikita ang isang larawan. Saad naman ng lalaking nakapamulsa habang nakataas ang isang kamay pwede mong dalahin yan at ilagay sa loob ng kwarto mo at pagdasalan kung ayaw mo naman itapon mo. Habang may mukhang naiirete sa tanong ni Taba at yun na nga ang ginawa mo Taba tinapon niya. Lilipat ang eksena kung saan may mga nakaitim na lalaki na may mga buhat na bulaklak at makikita ang mga mukhang nilang pagkapangit at mamataan din ang larawan. Na tinapon ni Taba at nasa sahig at natapak-tapakan. Habang nagmamadali sila may isang sumalobong sa kanilang lahat at naiwang silang lahat na tulala habang nagtataka kung sino ang lalaking dumating. Patungo sa larawang natapak-tapakan. Habang nakahinto at tinatitigan ang larawan may isang nagsalita na walang pinapahintulutan na bumisita dagdag pa ng nagsasalita sa ating bida na si Mr. Kang kung hindi daw nakakarinig dagdag niya kung hindi daw ba nakikita abala sila habang paggalit sa pagseselite. Na kung sino daw ba ang ating bida may maya lang hinugat ng ating bida ang kanyang ID na Public Prosecutor Office.
At nakalagay ang larawan niya at ang pangalan kang Pildo habang natulala ang mga nakaitim na makikita ang pagkapangit nilang pagmumuka. Prosecutor pala ang ating bida na si Mr. Kang Pildo. Saad naman ng ating bida sabay sa paghagis ng kanyang ID. Na gusto kong malaman kung bakit siya namatay. Tapos lumipat ang eksena bago siya magpunta sa Lemay. Ipapakita ang isang silid at may mga nakasabit na mortuary at silence at makikita si Mr. Kang at isang doktor. Napasabi na lang ang ating bida na mukhang nasa kamay na ng mga nasa taas sabay ipapakita ang autopsy report na suicide na ang tao pwedeng makapagsinunggaling pero ang document hindi sabay kuha sa mga detalye. Babalik sa pasent habang makikitang lulala pa din sila sa ating bida ipinapakita di ang kanila pagkapangit nilang pagmumuka. Habang ang bida naman natin ay nagsalita sa sarili na ginawa mo talaga ang trabaho mo habang may nakakatakot na putsura habang nakatijen sa autopsy napasabi na lang ang ating bida sa sarili niya na kung kailangan ba talaga ang lahat ng ito. Dagdag pa ng ating bida habang nakatijen pa din sa autopsy record siguradong akong hindi ka man lang nakasigaw ng tulong sa mga oras na yon habang nakatalikod sa mga nakaitim na mga lalaki. Inilipat tayo sa mga nakaitim na lalaki at sa dalawa sa kanila may hawak na kutsilyo habang may duguan ang mga kamay at ang iba naman ay may mga hawak na pamalo at nagkalat na mga dugo at ipapakita ang isang kamay na may kung anong hawak habang napapalibutan ng mga nakaitim na mga lalaki habang naliligo sa sarili niyang dugo makikita natin. Na isa pa lang siyang babae sabay may ipinasok sa bibig gamit ang daliri niya. Maririnig na lang ang boses ng isang na nagsalita na grabe buhay pa din siya ang isa naman napasabi na lang na what a determined bitch habang ipapakita ang babae na naliligo sa sarili niyang dugo. Nagsaad naman ang isa na tapusin na yan para malinisan ang lugar naghihitay na sila sa labas dagdag niya pa. Habang ipapakita ang buong lugar. Bumalik sa present bigla na lang nagsalita ang ating bida at nagsabi na pero alam nyo bang may nakalimutan kayong isang bagay dagdag niya pa habang nakatalikod malamang ay may nilunok siya habang pinapatay at bomb-ara sa kanyang lalamunan na iwang nagtataka naman ang dalawa kung sila ba ang kausap ng ating bida, hindi na nakapagpigil at tinawag ang ating bida at sinabihan tumahimik habang palapit kay Mr. Kang habang nakaduro ang mga daliri dagdag niya pa na kung bakit kung may proof ka ba na kami yon sabay hawak sa balikat ng ating bida dagdag pa ni Taba sa mga sinabi niya live while I'm still being nice. Pero hindi pinansin ng ating bida ang mga sinabi ni Taba pagkos hinawakan niya pa ang mga daliri ni Taba makikita na lang si Taba na pasigaw habang tinititigan ang nabaling daliri sabay sipa sa mukha ni Taba makikita si Taba na tumilapon sa mga kasama niya mamataan din ang ating bida na nakatigil lang sa kanilang lahat habang walang emosyon napasad naman ang isa na malaki ang pagkakamali mo sabay bunot ng kitchen knife sabay sumugod papunta kay Mr. Kang pero ang ating bida hindi nagpapahuli imbes na magpanik ibinato niya ang paper record sa mukha ng papasugod sa kanya sabay sa pagsuntok sa kanya noo. Dagdag niya pa na kayo ang nagkamali sabay ipapakita ang kamay na kayo pakita ng lalaking na wala ng malay at namumuti ang mata at cruise badge nakalagay sa noo na sabi niya pa na wala na akong pake sa batas simula ngayon sabay ipapakita ang mga kaharap ni Mr. Kang dagdag niya pa na gagawin ko to sa sarili kong pamamaraan habang nakayoko kung sino mang hamarang sa akin ay tatapusin ko habang may nakakatakot na ekspresyon. Paglipat ng eksena may tatlong lalaki ang mga nakaupo at nagsalita ang isa narinig kung may hindi maganda ginawa ang bastos na yon sa libing. Habang may maangas na ekspresyon na siya pala ang si Enwa Group Third Son Kang TEAGO. Dagdag niya pa sa katabi niya na wala ka bang gagawin sa bagay na yon. Sumagot naman ang katabi niyang si Kang Mo the second son of si Enwa Group na hindi ito makakabuti sa presidential election saad niya pa na kailangan gawaan ng paraan bago lumala ang lahat. Dugtong naman ni first son of si Enwa Group Kang CHAWOOK tama hindi dapat tayo umupo at manood lang habang may nakakatakot na ekspresyon sabay tanong sa kanyang ama kung ano ang dapat gawin kay Kang Pildo sabay pikite sa lalaking nakaupo. Habang napasabi na lang siya sa sarili niyang walang pinagkaiba ang mga anak ko sa sarili ko habang pinapakita ang mga larawang nung pastime patayin mo siya dagdag niya pa tulad ng ginawa namin sa sino mang hamarang sa aming paraan sabay ipapakita ang nakakatakot na mukha siya pala si National Assembly Member Kang Ildo. Papasok ang eksena sa isang gusali na may mga ilaw at may nagsalita na promote ka lang at ito lang ang binabayaran mo. Habang makikita ang mga pinaghahinan nagsaad naman ang isa na oy ikaw hindi ako lalagpas sa 10,000 won para sayo saad ng nakasalamin habang makikita silang tatlo nagkasiyahan sagot naman. Nang lalaki nakapamewang hindi Cap Aiden nagbago simula middle school.
I treat you something better next time saad ni nakasalamin sabay tapik sa balikat bakit ang mga mayayaman ay laging makasarili pagdating sa pera saad naman ng kausap ni nakasalamin sabay biglang takip sa kanyang bibig habang makikita ang ating bida naglalakad at nilagpasan lang silang tatlo habang ang isa ay napaligyan sa ating bida ang isa at nagtanong kung siya ba yon saad niya na habang naiwang nagtataka naman ang isa na kung sino ang tinutukoy niya habang makikita ang ating bida natatandaan mo pa ba yung grade 12 pa tayo habang makikita ang bida, dagdag pa ng isa siya ang lalaking sumaksak sa mata ng isang bully gamit ang kanyang bullpen na dahil sa maingay daw ang bully. Narinig ko isa na siyang prosecutor saad ng isa bakit naman naninirahan ng lalaking iyon sa ganitong lugar tama malamang hindi siya yon matagal na din lumipas ang taon marahil siya ay nakatira sa maayos na lugar sa ngayon nga pala naalala mo pa ba ang pangalan niya nasabi na lang ng nakasalamin sa isip niya paano ko makakalimutan ang pangalan kang Pildo the Psychopath habang nakatitig sa ating bida nakakulubot ang noo pinapakita ang mukhang hawak-hawak sa magkabila ang pisngi saad niya pa ipinapangako ko na dadalhin ko bukas sa hirap na tono habang nagsalita ang nakahawak sa pisngi niya anong akala mo sa akin tanga sinabi ko sa'yo na dalahin mo kasi kung hindi itong sigarilyo ko ilalagay ko sa mata mo habang may mukhang ewan. Pilit siyang nagmamakaawa na wag siyang sasaktan. Hanggang sa may dumating na guro at nagtanong kung ano ang mga ginagawa nila sa lugar na ito dagdag niya pa na tapos na ang oras ng pahinga. Mga naninigarilyo kayo pa galit siyang sumigaw na magpunta silang lahat sa opisina. Nagsalita naman. Si Taba sa guro habang nakaakbay sa isang duguan ng ilong nang hihiram lang ako ng panglarong damit. Paubong saad naman ng guro na ganun ba habang nakatitig sa braso ni Taba habang may mukhang ewan. Saad ng guro bago umalis ihanda ang inyong sarili para sa klase ng mas maaga sa susunod na pagkakataon. Na hinding-hindi ako makakatakas sa mga lalaking ito habang makikitang nagtatawanan ang dalawa. Nagsalita naman si Taba. Sinabi sa akin ng guro na alagaan ka dahil mahirap ang iyong pamilya. Dagdag niya pa na, nakatanggap ka ng suporta ng gobyerno para sa mababang kita. Tama, matutulungan ko ang iyong buhay sa paaralan na mas komportable. Pinamamahalaan mo ang iyong kita sa bahay, hindi ba? Dahil may isa kang bulag na ina, sigurado akong gusto niyang makita mo ang mas maliwanag na bahagi ng mundo, hindi mo ba naisip? Bakit mo inilalagay ang iyong salamin dito, Damas? Hindi niya halos makita pero mas masahol pa ang ginawa mo at makikitang paalis na ang tatlo habang naiwang nakaluhod ang isa. Nung isusuot na niya ang basag niyang eyeglasses may biglang nagsalita sa kanya umalis ka dyan. Dagdag pa nang nagpaalis sa kanya na si Pildo nakaharang ka sa paghahagisan ko ng basura. Ano ang silbi ng pagtatapon ng basura kapag ang basurang kailangang ay clear ay nananatiling ganoon nais kong may makaalam. Dahil sa kanila pipilan kong mamatay. Na nabuhay ako nang ginagamit ng mas mababa sa isang tao araw-araw sa pamamagitan nito malalaman ng lahat sa wakas. Saad naman ni Kang Pildo. Walang makakaalam kahit gawin mo yan itatapon ko ang basura para sa iyo dahil duty ako sa paglilinis ngayon. Wow hindi ko alam na si Kang Pildo ay psychopath. Sinong mag-aakala, siya talaga ang nag-alis ng basura sa buhay ko. Hindi man lang siya kumurap ng saksakin niya ito na sabi nung isa. Napatanong na lang siya sa sarili niya bakit dahil lang ba sakin. Dapat sinabi ko man lang sa mga kaibigan ko pero hindi ko magawa. Kasi natatakot ako sa iyo, habang nakatitig habang paalis ang bida. Lumipat ang eksena habang naglalakad ang bida may nadaanan siyang isang babae na may hawak na cellphone. Uuwi na raw siya pero hindi na siya tumatawag simula noon saad ng babae habang nilagpasan lang ng ating bida. Habang makikitang si Pildo na nagtataka kung bakit bukas na ang pintuan ng kwarto pero hindi niya pinansin. Pumasok na, habang kalmadong naglalakad ang ating bida. Bigla na lang may sumulpat na isang lalaki at umatake. At may makikitang may mga dugo na lang na tumulo sa sahig at ang ginamit pala na pang-atake isang patalim na harang naman ng ating bida gamit ang dalawang niyang kamay sabay. Nagsalita si Kang Pildo habang hawak-hawak niya ang patalim at nagsaad na sa susunod na papasok sila sa mga bahay magtanggal sila ng sapatos. At biglang niyang binitawan ang pagkakahawak niya sa patalim ng intruder. Sabay hawak sa isang braso at bigla niyang binalibag makikita na lang ang lalaki na umatake sa kanya na walang nang malay at pumuti ang mata habang may mga dugong lumabas sa ilong. Sino nagpadala sa inyo? Sabay tigiin sa likod. Saad naman. Nang isa hindi mo na dapat malaman mamatay ka din naman kaagad sabay sumugod makikita na lang. Ang dalawang paa at biglang napaluhod ang isa at makikitang kumalat na lang ang dugo sa sahig sabay makikita ang lalaking nakahiga habang hawak-hawak ang leeg at nagkalat na mga dugo.
Kung ganun ikaw si Prosecutor Kang. Isang bote ng soju lang ang nakuha ko, akala ko pa naman mas mayaman ka. Sigurado ka bang prosecutor kasabay titig sa mga nakahandusay at wala ng mga buhay? Dagdag niya pa, makikipag-ayos na ako sa chief dahil naisip ko na mabilis itong matatapos dahil malamang bookworm ka. Hindi pa siya natatapos magsalita nang sabihin ng ating bida na ngunit hindi ko ito gagawin. Saad naman ang kausap ni Mr. Kang kailangan nating makapag-ayos para sa isa pang bagong presyo. Sabay bukas ng pinto, dagdag niya pa na kaya ayokong magtiwala sa mga taga South Korea at wala nang matitira pang kita kung isa sa alang-alang ang bayad sa paglilinis. Sabay ipapakita ang isang babae na may mga pasaw ang mukha. Nagtanong si Kang sa kausap niya kung kasama ba yung babaeng na yun sa deal. Sagot naman ng kausap ni Kang. Dinala ko ang asong yan mula sa sahig sa ibaba. Siya ay isang matigas, sinasabi ko sa iyo. Dagdag niya pa, pero tiniis ko siya, kailangan kong gumawa ng alibay para sa prosecutor namin dito. Sabay tigiin sa mga nakalagay sa lamesa. Sabay ipapakita ang mga kulay puti. Pagtatangkang lumabag sa isang kapitbahay na babae ng sexual. Iyon ang gagawing front page ng pahayagan para bukas. Gusto mo ba naglagay ako ng maraming trabaho para dito habang may nakakatakot na mukha? Sagot naman ng ating bida, masyado kang kulang sa creativity at makikita ang lalaki na parang hindi nagustuhan ang sinabi ni Mr. Kang. Dagdag niya pa na ang araw ngayon ay hindi sapat. Gusto mo bang malaman kailangang patayin ang kanyang mga magulang upang makakuha ng ilang pansin? Habang ipapakita ang mukha ni Mr. Kang Pildo na malademonyong ngiti. Nasabi na lang ng kausap ni Mr. Kang na para ako ang na-scam dito, kailangan kong humiling ng bayad na mas malaki pa para dito habang may mukhang ewan. Mapupunta ang eksena sa Sienwa Group, malinis niyang hahawakan ang gawain basta tama ang bayad niya. Tumawag siya para sa isang medyo mataas na presyo na tila natutunan niya ang lasa ng pera habang makikita ang cellphone. Gayunpaman, kailangan mong alagaan ang gulo na iyong iniwan. Sigurado akong alam mo na ang tungkol sa kung paano ang mga bagay-bagay sa paligid dito, ngunit isang salita sapat na upang ilibing ka ng buhay. Saad niya sa kausap niya sa cellphone. Kabutihan ng isang anak na naging isang taga-usig ay dapat magbigay ng solidong suporta sa ama, pero siya nagawa niyang tradorin ang sarili niyang ama. Hindi mo ba iniisip, Assemblyman Kang, kung magkamali kahit na hindi mo maiiwasan ang pagkuha ng responsibilidad ang mas mataas ay hindi na lamang dahil umakyat ka sa mataas na anyo ng isang batong ito ng mas mahusay kaysa sinuman kung ano ang mangyayari sa huli. Wish you the best, kaya huwag mo itong gawing personal dahil malapit na ang halalan sa pagkapangulo. Kailangan ng maayos ng mas mabuti ang mga bagay. Habang makikita naglalakad patungo kay Kalbo. Kaya maaari mong ilibing kung sino ang gusto mo sa nakaraan. Nagsaad ang kausap ni Kalbo sa pagalit na tono. Para mailibing ko, kailangan kong hukayin ang buong South Korea. Okay ka na ba dyan? Saad ni Kalbo, oy, hindi ako nandito para makipag-berwan. Hindi naman ako umabot hanggang dito kung nagbibiro lang ako. Dapat ko bang ituro sa iyo kung paano mabuhay sa ilalim ng bato tulad ng iyong nabanggit? Simple lang, hindi ko pinapatawad ang sinumang humahadlang sa akin. Habang makikita si Shagilid ang buhok na pinagpawisan, walang exception kahit pamilya, at nang laki ang mata ni Shagilid ang buhok sa mga narinig. Hindi siya isang tao na maaari mong alagaan, kaya't huwag kang humadlang sa akin bago kita ilibing ng buhay. Tanda. Naiintindihan mo ba, Assemblyman? Nasabi na lang ni Shagilid ang buhok. Opo, naiintindihan ko, sa takot na tono. Assemblyman Kang, para hindi mahiwalay ang ulo ko, sasabihin ko sa kanila na umatras ngayon. Habang nag-text sa cellphone, makikita ang pawis ni Tanda sa buo niyang mukha. Tena sa isang madilim na kwarto at nagkalat ang mga gamit. Sa pagpapatuloy, isang ulo naliligo sa dugo at cellphone na may tumatawag. At sinagot na nga ni Mr. Kang Pildo. You, bakit ang tagal mong sumagot? Anong nangyari sa kanya? Habang ating bida naman ay nakikinig lang at walang kibo. At makikita ang gulat ni Shagilid ang buhok. Assemblyman, gusto kanyang makausap habang makikita ang takot ni Kalbo sa kaharap niya. Makikitang hawak na ang cellphone at matatanaw ang mga bukol ng kamay. Nagsalita na ako na ito. Habang ipapakitang naglalakad ang ama ni Pildo. At nagsaad na, kung hindi ka ba nag-aral ng mabuti para maging prosecutor? Ngunit hindi ka sapat na matalino upang mapagtanto. Kung ikaw ay sapat na matalino, dapat ay natuto ka man lang kung paano magbasa ng silid. Pagkatapos ay bibigyan ka ng posisyon ng Prosecutor General na hindi mapapangarap ng iba. Bakit mo ginawa? Dahil ba sa insidente tungkol sa iyong ina?
At makikita ang isang gusali habang makikita ang bida na paakyat ng hagdan at saad niya sa kausap niya sa ama sa cellphone. Sa tingin ko hindi mo lubos na naiintindihan ama kung ano ang ibig sabihin sa akin ng kamatayan ng aking ina. Ang tanging dahilan kung bakit ako nakatiis hanggang noon. Dahil si nanay ang gumanap sa aking safety pin habang makikitang nasa taas ang bida. At inalis iyon ng iba sa akin habang may seryosong mukha. Sa pagpapatuloy ipapakita ang isang bintana at isang lalaking walang malay. At makikita din ang mga nagkalat at mga basag na mga bote. Siya pala ang nanghimasok sa bahay ng ating bida na si Mr. Campildo at makikita ang basag na nguso ng hangal habang pinipilit niyang makaalis sa pagkakatali may naamoy siyang gas. Makikita din ang host ng gas na may butas. At nabalot na ang buong loob ng kwarto ng singaw ng gas. At makikita nag-spark na ang gas. Makikitang nasusunog na ang hangal. Habang pinagmasdan ng ating bida ang gusaling nasusunog habang lilipat ang eksena sa ama ni Pildo na amoy pinagmamasdan din ang sunog. Ngayon ay ipapakita ko sa iyo. Saad ng ating bida habang pinagmamasdan ang gusaling nasusunog. Dagdag niya pa sa kausap niya sa cellphone. Papatayin ko lahat. Habang makikitang ang ama ni Pildo hawak ang cellphone habang pinagmamasdan ang pagsabog. Ang mga sangkot sa pagkamatay ng aking ina habang may nakakatakot na ekspresyon. Walang exception, wala kahit pamilya, habang napatawa ang kanya ama. Oo, sa wakas nagsisimula ka ng umarte na parang nung bata ako. Makikita ang isang cellphone, habang lumipat ang eksena sa gusaling nasunog at may mga bumbero. Anak ko anong nangyari sa'yo? Okay ka lang ba saad ng may mukhang nag-aalala sa kanyang anak? Sir magiging okay po ba ang anak ko? Habang makikitang isasakay sa ambulansya, saad naman ang kausap ng ina ng babae hindi muna kailangang masyadong mag-alala ang reporter ng insidenteng ito ay perpektong magsasigawan ng first aid sa kanya. Mamaya lang may nagsalita paumanhin sandali lang. Sigurado akong nabigla kayong lahat ngunit ito ay isang kaso ng pagpatay kaya humihingi ako ng kooperasyon sa inyo. May iba pa ba bukod sa 3 tao sa pinangyarihan ng krimen? Hindi ko na matindaan dahil sa sobrang takot ko habang may mukhang nagulat. Pero sa tingin ko may isa pang tao ang pumasok. Naaalala mo ba kung ano ang hitsura niya? Para siyang binata at nakatalikod at maitim na buhok at nakasut ng itim makikita din ang ating bida na naglalakad sa mataong lugar. Habang naikwento niya, ang mga nangyari sa loob ng building bago ang pagkasunog habang makikita ang ating bida na may sinusuntok na kaliwat kanan sa kanyang mga kamay habang pinagmamasda siya ng babae at napalingon. Ang ating bida sa babaeng nakahiga habang may mga dugo sa kanyang mukha. Nasabi na lang ng babae na meron siyang pulang mga mata.